That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh. May brati-bratinela pa? Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Panglabing 7 taon ko na po ito. Grabe. Mga kababayan, ha? Yan, since 2022 ho, sinusuportahan natin yung si Congressman Rodante Marcoleta. Sa mga taga-suporta ng mga Duterte at mga OFW, kung nagpaplano ho yan ang mga kailangan natin, yung mga may prinsipyo. Alam nyo ho mga kababayan, malaki hong panghihinayang yan si Congressman Stella Kimbo dyan sa hindi pagsipot na yan itong si VP Sara. Kasi gustong-gusto niya hong gantihan yang si VP Sara dahil dun sa mga kahihiyan na inabot niya dun sa nakarahang hearing. Yun lang naman yun. Ikaw naman, Congressman Stella Kimbo, ayaw mo pa aminin. Gusto mo lang gumante kay VP Sara dahil binaon ka niya nung nagdaang hearing dyan sa budget deliberation ng OBP. No? At dito rin ho sa video na ito mga kababayan, papanoorin ho natin behind the scene ha. Kasi ano ho yan pagka nag-play ang sa House of Representatives, nakaupo na, formal na lahat. Panoorin ho natin kung paano binalagbag nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Nagkainitan ho dito. Yung si Paduano, Congressman Dante, kahit dun sa unang video natin kanina, di ba nagkainitan ho sila. No? Papanoorin din ho natin itong behind the scene na to. Ganyan ho talaga, Madam Stella Kimbo. No? Ganyan ho, tanggapin nyo na ho. Wala ho talaga. Yung aura nyo, inaurahan ho kasi nitong si gusto niya hong aurahan nitong si VP Sara kaso di umubra. Talagang postura ho itong si Stella Kimbo. Siyempre, lalabas ka na naman sa media pagka hindi ka nakapustura, nakakahiya ka. Si VP Sara, walang ka-effort, napakaganda. Pero itong si Stella, tingnan nyo naman ho, mukhang malnourished. Ito, kung bago lang ako kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At kung bakit nandyan ang itsura niyang si Saldico, mamaya ho natin pag-usapan. Ako, parang napapaisip tayo, mahilig kasing mangkaso yan mahilig kong mangkaso yan sa mga vlogger. Pag-uusapan ba natin yung binulgar nitong si Vice President Sara Duterte kung sino nga ba ang dalawang may hawak. Pag sabing hawak ko talaga, hawak nila ang pondo ng sambayan ng Pilipino. Napanood nyo na ho yung video ni VP Sara, yung continuation noong vlog niya kahapon. Binulgar ho niya kung sinong may control. Totoong may control, power of the purse. Power of the purse na congressman sa budget na sambayan ng Pilipino. Kilalanin ho natin mamaya. Siyempre, magbabasa lang naman. Ay, naku, mahilig bang kaso yan Baka kasuhan ho tayo ni Saldico Di ba? Pasadahan ba natin? Mamaya na lang, next video na lang, tignan natin kung paano tayo mag-react dyan sa binulgar na yan. Kasi ang problema ho dito kay Saldico, yung main source ng issue o yung impormasyon, hindi ho yun ang titirahin niya. Titirahin ho ni Saldico yung magre-react doon sa issue. Di ba? Yun ang mahirap doon. Ito na nga mga kababayan, panoorin ho muna natin itong behind the scene dyan sa nangyaring budget deliberation dyan sa House of Representatives. Budget deliberation kaso wala ho yung OBP. Wala, nasira diskarte nitong si Stella Kimbo, no. Yung gusto niya talagang auran si VP Sara, yun lang yun. Tingnan niyo naman no. Talagang inano niya kumbaga ito, teka lang. Pakita ko lang ho sa inyo na mabilisan lang. Mabilisan lang ho ito. Pakita ko lang yung ito ho talaga ang plano ni Kimbo. Yan. Ayan. Tingnan nyo naman ho, talagang pinosturahan nitong ni Stella Kimbo. Talagang, siyempre, haharap ka naman kay VP Sara. Ganda-ganda ni VP Sara. At saka kahit uniforme lang yan o yung lagi niyang suot pagka lumalabas siya sa media, hindi uubra yung modern Filipiniana, madam. Kaso kahit anong suot nyo, madam, kain ho muna kayo ng protina. Hindi tayo body shaming Payat lang talaga. Pitit yang
Hindi, pero na-joke ka. Nung dati nakukitan tayo dyan kay, kay Kimbo. Pero, nasusuka ho tayo sa kanya. Ah, nakukitan kasi payat yun. Payat siya. Yun lang na. Pero sa mukha hindi. Ay, hindi ubre yan kay Vice President Sara Duterte. Ito, ikaw PH, crush mo pala si Kimbo. Ay, hindi naman crush. Nakukyutan lang tayo sa kanya dati, pero ngayon, wala eh. Pinipilit niya akong auran si VP Sara. Alam niyo naman. Ako, pagdating sa pagandahan, walang tatalo diyan kay VP Sara. Yan ang pinakamaganda. Ito na mga kababayan, pakinggan ho natin itong balagbagan. Behind the scene kasi napapanood ho natin dyan. Formal na ito, behind the scene. Game. Teka lang ho mga kababayan. Madam, maputol lang kita kasi wala namang kwenta sinasabi mo. Ito ho yung kumpletong version noong pagtayo nitong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa ano na yan. Silang dalawa nitong si Sid Ungab. Si Ungab to Ungab. Okay? Okay. Okay, ito na ho. Ito na ho. Talagang nagkainitan ho sila dito. Panoorin ho natin to mga kababayan. Wait lang. Ito yung kumpletong version mga kababayan. Panoorin ho Office of natin. the President, Vice President, kung ano-ano pinagtatanong ko sa kanya. These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakarat, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office, not the person. Motion was introduced. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That Galing. is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa Office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding that tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? O kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, may brati-bratinela pa? Oh, Saan correct. po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-17 taon ko na po ito. Grabe. Mga kababayan ha, yan since 2022 ho, sinusuportahan natin yung si Congressman Rodante Marcoleta. Sa mga taga-suporta ng mga Duterte at mga OFW, kung nagpaplano ho yan ang mga kailangan natin, yung mga may prinsipyo. Alam nyo, Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli Di Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Walang man lang... We can read the records. No, we did not introduce. Ngayon, O ngayon, nag-motion siya ngayon. nag-motion na, ano gagawin nyo? But it's Parliamentary yung muna. status, Parliamentary muna. That is just, the first thing is, that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If the motion, then after that, Marcoleta will go to that motion. Hindi pa nga nasagot eh. Will we let just Marcoleta to speak? Ito namang si, ano pangalan nito? Itong si Careps Paduano. Kala mo talagang totoo sinasabi. And then move to the motion. Sagutin muna. Sagutin muna yung Okay, point niya. the chair will answer. yes, you can introduce a motion, but have a member introduce it. No. Before we move a motion, parliamentary lang ka. The rulings of the chair form parts of the proceedings of this committee and of the House. So you have to answer the question. Sagutin muna. Yes. Then saka mag-move. Kung may Yun. mag-move. Oo. Okay, settled. Yes. Rulings of the chair form parts of the rules because it will set a precedent. So if we will set a precedent now that we are discarding traditional parliamentary courtesy, then goodbye, parliamentary courtesy. Wala na tayong parliamentary courtesy. Next. Okay.
Tama naman ho yun. Pagka wala ng parliamentary courtesy, di pati itong si Marcos Jr., kailangan niya ng dumalo. Mula ngayon, kailangan niya ng dumalo dyan sa Kongreso pagka umihingi ho siya ng budget. Ito ho, tuloy ho natin itong sa baba. Ito na ho yung tingnan ho natin kung ano naging nasagutan. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? Ay, we don't have the authority to speak. Oo naman yung pinagsasabi mo. Eh, why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? We are also member, we're just the same. Dante, alam mo yun. Alam mo yun. Can the vice chair cannot answer your query if he has the answer? Pwede. Napapaganyan na lang tayo. Anong ginawa nitong si Tambalos doon sa House of Representatives? Tingnan mo yung mga tao mo, dahil tingnan mo mga tao mo, Tambaluslos. Ganyan ho ba kayo yan ho ba ang presidenteng mamumuno sa atin? Tingnan nyo naman ho yung pinamumunuan niya. Wala nang tradisyon kung ano. Sabagay, yun ang ginagawa ngayon nitong si Marcos Jr. Parang ganito rin nangyayari sa House of Representatives. Wala na akong batas-batas, walang tradisyon. Ang pinag-uusapan natin, ang chairman ang sasagot. No, it is not only the Ano naman chairman. magsasalita ng ganyan? Well, bakit? Kaya nagsalita na nga eh. Kaya na ang record. Long-standing tradition. Pag sinabi ho kasing, kaya kailangan i-keep yung long-standing tradition. Patay na ho lahat ng mga congressman na yan. Yung long-standing, o baka hindi pa pinanganak yung ibang mga congressman na yan, long-standing tradition na ho yan dyan sa House of Representatives. O kung madgurgur man lahat ng congressman na yan, yung long-standing tradition, nandyan pa rin ho yan. Ganun ho yun. Kaya yun lang ang gusto nitong ibang mga congressman. Pero itong si Tambaluslos, walang long-kept tradition sa kanila. Hindi pwede yun. Hindi pwede magsalita yung iba. Hindi pwede yung chairman lang. Di ba? Di ba? Pwede ba yung done best? Saan parliamentary procedure in the House that the members cannot speak? Pwede. Di ba? Pinapapatay niyo yung mga cellphone kasi nakakahiya, gano'n. Huwag kayong mahiya. Wala naman kayong maitatago sa sambayan ng Pilipino. Yung kinakain nyo, yung inuupuan nyo, yung mesa nyo, lahat dyan, bayad ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung ano mga kabalintunang nangyayari dyan sa House of Representatives, dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Pinapapatay-patay nyo. Yan ho ang nangyari dyan sa behind the scenes sa House of Representatives. Ngayon naman, ituloy ho natin ang budget deliberation ng OBP kahit wala ni isang representante ng Office of the Vice President dyan sa budget deliberation. Paano magyayaring budget deliberation kung wala OBP, walang representante? Ang tatanungin nyo DBM at COA? Para saan? Para hiyain nyo yung Office of the Vice President. Ito purely purely politika ang ginagawa ho ng mga crocodile na bataan nitong si Saldigo, nitong dalawa pala boss diyan, si Saldigo, yung APRO at saka itong ano ba to? APRO ba? Oo, APRO. Yung chairman ng APRO at yung si Martin Tambaluslos. Sila ho pala boss pagdating sa budget. Hawak ho nila ang kaban ng sambayan ng Pilipino. Kaya naman pala ang lakas mamigay ng ayuda nitong kaya pala malakas mamigay ng ayuda itong si Tambaluslos kasi hawak ho nila yung kapan. Gets nyo na. Pagka binibigyan ho kayo ng pera, alam nyo na kung paano pinaikot ni Tambaluslos yung mga pera na yan. Ito, tuloy yun. That the tradition will be respected. And so, if questions will still be asked, then Tuloy. the tradition that we have kept so well, that you have said that we're not about to discard right now, will be disrespected again. I thought we understood each other. Kong Marcoleta, we had already voted earlier on that issue. That's on that another issue. matter, So Madam Chair. your point is not well taken. Please proceed, Kong Rog. Thank you, Madam Chair. So, Madam Chair, I'd like to direct my question to the COA. Madam Chair, I understand part of the budget of the OVP was utilized for the construction of satellite offices. Would that Tuloy.
Forward na ho natin kasi walang kwenta itong mga ano na to. Dire-diretso lang ho yung pagtatanong nila dyan sa budget ni VP Sara na kung saan wala naman ho itong si VP Sara. Kaya i-forward na ho natin. Tingnan ho natin yung mga mabibigat na batuhan dito. Tuloy. Parliamentary inquiry, Madam Chair. Ayun. Ito si Atrasabante. Pakinggan natin Madam kung ano Chair. sasabihin niya. Yeah, Parliamentary inquiry. the Honorable Abante. It is also a cherished tradition in Congress that whenever we deliberate the budget of a certain agency, that the head of the agency must be present. Yun. At this point in time, there are no Teka. Kung cherished tradition yun, bakit si Marcos Jr. di naman nagpupunta dyan pero automatic approve yung budget niya? Ayaw, tradition nyo, ayusin nyo. Kasi parang merong mali kay VP Sara, yung ibang mga ahensya, yung mga head nagpupunta, yung mga secretary, representative nila, o kung sino pa man yung padadaluhin dyan sa hearing. Pero dito kay Marcos Jr., kahit hindi ho siya dumalo, aprobado automatic, ganon. Ayusin ho natin. staff here, the head of agency present on the office of the Vice President. And we only have a DBM here. A DBM even answered that only, the COA even answered that only the OVP could be able to answer that. Perhaps we could be able to say it. Kanina, sinabi rin po ni Jose Marcoleta, is a cherished tradition to approve the budget immediately. But there's a cherished tradition that when we deliberate a budget of any agency, that the head of agency should be present. That is my parliamentary inquiry, Mr. Chair. So, as we had explained earlier, we received a letter dated 10 September. At doon sa liham na yon, pinaliwanag ng ating Vice Presidente na sinabit na po niya lahat ng mga documents na sa tingin niya ay kakailanganin ng Kongreso sa ating pagkilatis ng kanyang budget. Yes, Madam And Chair. so, yun po But, ang sitwasyon natin sa ngayon. Pwede natin Stress. pagkatapos Stress ho itong si Kimbo. Pati yung mga calling niya, tinatanong na niya, tama ba itong ginagawa natin, madam? Wala yung ahensya na pinag-uusapan natin ng budget. Kahit sino tanongin natin, walang makasagot sa mga tanong natin. Ipagpapatuloy pa ba ho natin to? Honorable Abante, kailangan ho natin gawin to kasi gusto ko talaga hong bumawi kahit sa anong kaparaanan. Babawian ko ho si Office of the Vice President. ng ating interpellation, pwede natin Tuloy mo lang yan, desisyonan Kimbo. kung anong gagawin. Pero sa ngayon, ipapagpatuloy muna natin ang pagtatanong. Madam Chair, let me Honorable explain, Abante. no? But her letter, actually, na her not being present here, is an insult to this institution. When we had the last hearing, I even questioned her if this institution has the right to scrutinize the budget, and she even failed to answer. My goodness, I think that her writing a letter to us telling us that she has completed this, she still must be present. Madam So anong plano mo ngayon, Atrasabante? I-impeach nyo na si VP Sara. Chair, and because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Duly noted. But Madam Chair, whatever your decision might be, I would concede to it. Salamat po. Please proceed. Thank you, Madam Chair, and salamat Kong Benny. Akala ko po ako yung subject ng point of inquiry ninyo. Natakot po Ano, doon, pero kinabahan salamat ka? po. And Kinabahan ka ba, Gutierrez? Kabado ka. Yang pa kasi kayo. Yang tuta pa lang kasi kayo. Hindi nyo pa kaya magpagsabayan sa mga bulldog.
Kabado ka agad And ng I bata. share the oh. frustration and lament that. And actually, as you can see based on my interpellation, although yes, we're able to get these questions out in the open, wala po tayong actual sagot na nakukuha, unfortunately. And this is by no fault of the COA. We appreciate your attendance here and your answering to the best of your abilities. But it's just that precisely the questions here relating to the budget of 2025, understandably, you will not be able to answer. With that, Madam Chair, I have other questions here. And supposedly at this juncture, lahat na po ito ay targeted, directed po doon sa OVP. But just to point it out po, no, going back to what the COA mentioned regarding Punta ho tayo ulit doon sa doon sa merong sagutan kasi wala rin din naman hong kwenta yung pag-uusapan nila diyan kasi wala naman ho wala naman hong representante ng OVP diyan, mismong si Vice President, wala naman. Punta na lang ho tayo doon sa mga sagutan nila. Tuloy ho natin mga kababayan, pakinggan ho natin ulit itong si Abante. Madam Chair, kasi wala nga naman dyan yung OVP. Paano kayo dyan? Paano kayo mag-budget deliberation? Tuloy ho natin. Meron silang mga genuine na curiosity talaga dito sa Hindi pwede curiosity dyan. Yung mga curiosity nila, isa lang makakasagot. Alam niyo anong makakasagot? Yung presentasyon ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, mag-decide na kayo kung aaprubahan o hindi nyo aaprubahan ang budget ng OVP. Ang issue kasi dito, natatakot din kayo na hindi aprubahan kasi magmumukhang masama OVP. Ay, magmumukhang masama itong si Tambaluslos. Kung sakali naman aprubahan nyo, magdedire-diretso yung gagawing pagtulong ni Vice President Sara Duterte sa ating mga kababayan. Yan lang naman yun. Naku po. budget ng OVP. So, yun lang po. Kaya payagan na muna natin and later on, let's decide kung anong gusto natin gawin dito sa budget ng OVP. Sayang nga naman yung sayang nga naman yung mga hinanda nilang tanong, sayang nga naman yung plano. Ikaw naman, Congressman Abante. Abante, just stick to the plan. Ang tagal nilang nag-rehearse, di man sila sisiputin nitong si VP Sara. Natural, kailangan ho nilang dyan sa komite nitong si Saldico. Madam Chair. Yes, po. I would accede to that, Madam Chair, but let me just explain further. No? I was asked, what if the Vice President would not come to the briefing? No? Sabi ko, that's fine. As long as other officials of the OVP that could be able to answer us concerning the budget would come, Madam Chair. Yes. But there's no one here. Thank Secondly, you. And Madam Chair, we have already- I would like to remind We've already ruled- our people that are listening right now, this is not just one congressman. This is a collegial body. Teka lang, sir. Okay na, collegial na kung collegial na. Wala na ho tayo dyan. Ba't nung nag-iyakan yung mga kasama mo sa minority, yang si Franz Castro, Brosas, at itong si Manuel, nung gusto nilang scrutinize yung budget ni Marcos Jr., ba't di ka umiiyak? Ba't di mo sila sinabayan? Kaya galit sa'yo si Tatay Diggs eh. Balita ko, galit si Tatay Diggs dito sa matandang to. No? Pares naman silang matanda ni Tatay Diggs. Tatanda rin naman ho tayo. Pero ito, matandang walang pinagkatandaan. Puti na ho buhok nyo, tingnan nyo. Oh. Ano pa rin kayo? Napakaano nyo pa rin, sa totoo lang. And being a collegial body, Oh. as given the mandate by the Constitution, to brief and ask questions concerning the budget, the fact that the head of the agency is not here today is further giving an insult to the body here, and that is, I think, would be Nagpapaka-Duterte daw eh. Hindi. Sir, tigilan mo yan ha. Ang gawin mo, Abante, matulog ka na lang. Wala. unconstitutional, Madam Chair. Yun lang po ang gusto kong sabihin. And I would accede that we should continue on. Thank you. Salamat po. And again, continuing with the proceedings does not mean that this is an acceptable situation. Ang sinasabi lang po natin is, let us take advantage of the presence of our very hardworking members. Hindi. Sayang yung stick to the plan. Ikaw talaga, Kimbo. Sayang yung aura. Inaurahan mo, madam. Tingnan mo yung mga coloretis mo sa balikat mo. Talagang inaurahan mo gusto mong aurahan si VP Sara kaso hindi ka umubra. Yun lang ho yun. Talaga, oo. Ganon. Oo, dati cute ka pero ngayon di na. Of DBM. Pagkakataon na po na
malaman ang hindi natin nalalaman tungkol sa budget ng OVP. So with that, Paano nyo malalaman pagka sinabi nitong si DBM at sinabi nitong si COA? Hindi nyo nahihintayin yung sagot nitong itong OVP. Basta yung sagot nitong dalawang ahensya na to, sapat na sa inyo. Tapos malamang sa malamang, alam na ng mga yan kung ano yung mga tanong nyo sa kanila. Tuloy. please proceed. Sorry, I have not. Rekta na ho tayo dito kay nagtago ng asawa. Rekta na ho tayo dito kay nagtago ng asawa. Pakinggan ho natin kung ano sasabihin niya. Yung, madam, yung pronunciation, ala de Lima. Yun ang gusto ko. Game. Because this is the first term of this representation. Ala de Nonetheless, Lima, I please. understand that by that tradition, we're supposed to extend parliamentary courtesy, and by which we're not supposed to raise questions on the budget of the OVP. However, Madam Chair, I wish to ask the committee if we will be always submitting to this tradition, what happens to the Constitution? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Hindi naka-aura itong si Petit. Mali natin. Pakakansya ko na kung mga crush mo pala, sige mo. Hindi. Cute siya noon, pero hindi natin siya crush. Pero ngayon hindi na siya cute. Maraming salamat.